ito mga peeps ang best Nintendo console of all time. And yes, it is not the Nintendo Switch. Ito mga peeps ang Game Boy Advance SP, which is one of the best consoles that Nintendo has ever made. Pero bakit? In this video, pag-usapan natin yan and tingnan natin kung bakit mas better to compared sa Nintendo Switch in 2026 kahit lumang-luma na to. So, what is up sa inyo mga peeps? My name is Daniel Australia. Welcome back to my YouTube channel. And today's video, i-check natin itong Game Boy Advance SP, which is why ito pa rin mga peeps ang best gaming console ng Nintendo ever. Kaya mga peeps, without further ado, let's get started mga peeps. So in this video mga peeps, marami pa rin ako masasabing reasons kung bakit ang Nintendo Switch ay ang pangit compared sa isang Game Boy Advance SP. And yes, kahit luma na ang Game Boy Advance SP, around 2003 pa to, mas sulit pa rin ito mga peeps kesa sa Nintendo Switch. So ito mga peeps ang first reason ko kung bakit mas sulit ang Game Boy Advance SP kesa sa Nintendo Switch. And that is, 3 generations of Nintendo console ay compatible sa Nintendo Game Boy Advance SP. And yes mga peeps, kahit yung Game Boy from 1989, kayang-kaya sa isang console na from 2003. And yes mga peeps, umabot ng 14 years and still compatible pa rin ang Game Boy sa Game Boy Advance SP, which is sobrang cool para sa akin mga peeps kasi marami mga consoles na is backwards compatible. Pero ito mga peeps, it is not just backwards compatible, it is backwards sa previous generation yon, which is a cool thing para sa akin. Ibig sabihin mga peeps, 3 generations of Nintendo consoles ay compatible sa isang Nintendo console na ito, which is a cool thing para sa akin and natively supported siya. Hindi siya digital mga peeps or hindi siya kailangan mo pa bilhin ulit. Basically mga peeps, if you own the physical copy of the Game Boy, Game Boy Color, or Game Boy Advance game, compatible siya sa Game Boy Advance SP, which is a cool thing para sa akin. And also mga peeps, did you remember na sobrang taas ng leap ng graphics of Game Boy Color to Game Boy Advance? Pag kinompare mo siya sa Nintendo Wii U to Nintendo Switch, halos times 2 lang. Pero mga peeps, from Nintendo Game Boy Color up to Nintendo Game Boy Advance, ang laki mga peeps ng leap forward ng Nintendo Game Boy Advance kesa sa Nintendo Switch from the Wii U. Kasi mga peeps, at that time, ang mga consoles nun is not backlit. And yes, alam ko merong Game Boy Light, may Game Gear, and even may Atari Jaguar nung time na yon. Pero lahat yon mga peeps ay sobrang bilis maubusan ng battery. Pero naghintay sila ng tamang moment na pwede maglabas ng LCD na Game Boy Advance na pwede mag-backlit, which is itong Game Boy Advance SP. And also mga peeps, kaya gusto ko ang Game Boy Advance SP ay yung form factor niya. Lagi ako nahihirapan mga peeps maghanap ng lalagyanan para sa Nintendo Switch 2 ko, which is sobrang bigat niya and ang hirap ilagay sa loob ng isang bag. Not the Game Boy Advance SP. Pwede mo siya ilagay sa maliit na bag and carry it wherever you go. Alam ko mga peeps, hindi maganda ang graphics ng Game Boy Advance SP na yon. Pero mga peeps, ang daming games ngayon ay galing sa Game Boy Advance SP. Remember Pokemon, remember Advance Wars, and even Mario Kart. Lahat ng mga portable games sa Nintendo Switch na yon ay thanks for the Game Boy Advance SP. And also mga peeps, pag-usapan natin in this video ang modding scene ng Game Boy Advance SP. And yes mga peeps, sobrang laki ng modding scene ng Game Boy. Like, ang dami nagmo-mod ng Game Boy, nilalagyan ng bagong shell, bagong flash card na pwede ka maglagay ng games from SD card. Alam ko mga peeps, piracy yun pero who cares? And also mga peeps, ang best feature ng Game Boy na yon, which is ang IPS screen. Pwede ka maglagay ng mas magandang screen kesa sa nilalagay ng Nintendo nung time na yon. And also mga peeps, the metal shell. Like, bagong-bago yun na yon and marami mga peeps na yun gusto maglagay ng metal shell on their Game Boy, which is a good thing para sa akin kasi halos lahat ng mga gadgets na yon, kundi gawa sa glass, gawa sa aluminum, which is a good thing para sa akin. And also mga peeps, remember the games na sinabi ko kanina, pwede mo siya ilagay mga peeps sa isang flashcard, which is a good thing para sa akin kasi hindi mo na kailangan dali ng buong library mo, like every single card is one game. Hindi na kailangan ganoon mga peeps. Kailangan nyo lang mga peeps i-flash ang game nyo diretso sa SD card or pirate nyo if you want to. And mga peeps, pwede nyo na laruin ang games nyo wherever you go. And yes, like 100 plus games pwede mo ilagay in your pocket, which is a cool thing para sa akin.
And baka sabihin nyo mga pips, may unburnick naman. And masasabi ko na meron naman, pero masasabi ko na ang unburnick kasi ay ine-emulate lang yung console. That is not the real thing. Mas gusto ko pa mga pips ang real thing. And yung real thing na yon, which is the Game Boy Advance SP, it is the main reason kung bakit may mga unburnick. Kasi mga pips, masyadong mahal na yun ang Game Boy Advance SP. Like around 5,000 to 8,000 if IPS modded, and around 3 to 5 if it's a regular old unit. So if balak yung mga pips bumili ng Game Boy Advance SP, mag-link ako down below ng isang store na recommend ko. And mga pips, masasabi ko na sulit ang Game Boy Advance SP. Hindi siya madali masira, kahit ilang beses mo siya mabaksak, which is sa akin, ilang beses ko na nabaksak, sobrang buhay pa rin siya. So hope you guys enjoyed this video. Leave a thumbs up and subscribe, and huwag kalimutan mga pips na if you're wanting to buy a Game Boy, I still recommend the Game Boy Advance SP kasi mas sulit pa yun mga pips kesa mag Game Boy Color ka or Game Boy na regular. And budget wise mga pips, mas mura siya kesa Nintendo Switch and Nintendo Switch 2. And mga pips, halos lahat naman ng mga re-release ng games ng Nintendo Switch ay galing sa Game Boy Advance and the Advance SP. So pag balak nyo bumili na to, link will be down below. Like and subscribe, and peace out mga pips. Bye!